Hi guys! Magandang gabi Welcome back po dito sa Gandara SIU channel. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nag-iisa po ninyo nagmamagandang ka-digital regards upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganon din po sa mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para kayo mag-updated at ma-notify every time na may bago po tayong reaction na videos hinggil sa mga nasasagap po natin araw-araw. So ito na nga, simulan po natin ang atin pong balitaan sa gabing ito. Unahin po muna natin pag-usapan ito pong recorded na episode ng Itbulaga. So, sanay naman po tayo every Monday and Tuesday ay recorded po sila. No? Yun nga lang ay meron pong ilan na hindi po nagugustuhan yung recorded po ng Itbulaga. Parang mas okay po sa kanila kapag live ang EV. Ang malungkot pa nga daw po is minsan hindi lang Monday and Tuesday. Minsan na-extend pa ang recorded episode ng Itbulaga. Nako, kung alam nga lang po natin ang main reason bakit po recorded ang Itbulaga minsan. Pero sure ball naman mga ka-legit Tabicans na meron pong big reason ang TVJ. Maganda nga po sana na live sila araw-araw, pero may mga bagay na kailangan po nating i-consider at dapat maunawaan. Like pagbabalanse po ng araw, working days, kasi alam naman po natin, araw-araw po ang EB, so meron po silang mga estudyante, meron pong hindi lang sa Itbulaga umiikot po yung buhay, di ba? Sabi dito, hoy, Itbulaga, TVJ, bakit kayo laging tape pag Monday, Tuesday, Wednesday, tapos minsan hanggang Thursday, nakakawalang gana eh. Well, ang isa pa po natin madudugtong mga kadarikans patungkol po dito is, yes, maganda po sana na laging live ang Itbulaga. Pero bilang legit darikans, dapat happy pa rin tayo, di ba? At saka, ganun pa din naman, Itbulaga pa rin naman po yung napapanood natin. Ganun pa rin naman po ang daloy ng kanilang programa. So, panawagan lang po natin na sana po ay maging happy po tayo and i-consider yung mga bagay-bagay na obvious naman kung bakit. I mean, kung bakit kinakailangan. Sa amintala, dumako naman tayo ka-legit Tabicans dito sa nalalapit sa salpukan nila Vice Ganda and Bossing sa MMFF. So, 4 movies sa 50th MMFF may announcement na. Vice, Vic, Coco, Piolo, unahan. Ayan, nag-uunahan na po sila sa kanilang mga entry. Magkakaroon ng announcement ang 4 na pelikula or script na magiging official entry sa Metro Manila Film Festival, Cine Sigla, sa 50 Launch 2024. Sa Tuesday na gaganapin sa Manila City Hall. Strictly invitational ang nasabing event dahil maraming dadalong mga importanteng personalities sa film industry na tutulong para mas palakasin palalo ang MMFF ngayong 2024. Ang City of Manila ang host ng 50th anniversary of the MMFF. Sa totoo lang, nagsimula naman talaga ang annual film fest sa Maynila. Nauna nang nabanggit ni MMFF Chair Don Artes na kung sa 800 cinemas ipinalabas ang mga pelikula noong MMFF 2023, ngayong 2024, we like to cover 900 cinemas. Grabe, ang dami po ngayon, ngayong taon na to, no? Welcome na rin daw ngayon ang mga product placements na dinidiscourage noon. Ito ay upang makatulong di umano sa mga producer dahil alam nila kung gaano nakamahal ngayon ang gastos sa paggawa ng pelikula. Pero aniya, pag-uusapan pa ang mechanics
at hindi naman parang commercial na ng isang produkto. Magkakaroon din ulit ng Manila International Film Festival sa Los Angeles at nakikipag-usap na raw sa mga organizer doon. Nagtapos ng mga submission of soft copy with the hard copies noong June 14, araw po ng Biyernes. Para sa natapos na pelikula, ang deadline para sa pagsumite at iba pang kinakailangan dokumento kabilang official trailer, clippings at behind the scene ay sa September 30, araw ng Lunes. Ang anunsyo ng susunod na 4 na finished film ay sa October 15, araw ng Martes. Samantala, nalampasan ng MMFF 2023 ang target at nadoble ang kita. Layunin ng MMFF 2024 na lumikha ng mas magandang pelikula at magbunga ng mas malaking kita sa takilya. Ang pelikulang Rewind ang number 1 sa MMFF 2023 na kumita ng mahigit 1 bilyon na nagbigay ng Box Office Heroes Award sa mag-asawang Tingnong Dantes and Marian Rivera mula sa 7th Edis Entertainment Editor's Choice. Ang nasabing pelikula ang magsasabing bumuhay talaga sa movie industry matapos ang ilang taong pandemya last year. Tinaob ng Dongyan Movie ang kinita ng pelikula nila Alden Richards at Catherine Bernardo na Hello, Love, Goodbye. Di umano'y kabilang sa mga malamang na mapapanood sa MMFF 2024 ay sina Vice Ganda, Vilma Santos, Judy Ann Santos, Judy Santa Maria, Maricel Soriano, Vic Soto, Piolo Pascual, Coco Martin at Hilda Coronel. So ayan, larang medyo mahigpit po at karerahan itong si Vice at saka si Bossing para po sa MMFF. Sana makapasok po itong kina Bossing. Anyway, ngayon naman pag-usapan natin mga kadarikads. Ito pong patungkol sa Bulagaan Olympics po, kadarikads. Muli ay magkakaroon po ng Itbulaga Olympics sa araw po ng Sabado, kaya dapat po nating abangan yan kung makakabawi ba ang Red Team, ang team ni Ramin Mendoza and Mayor Jose Manalo. So this time, nandiyan na si Karen. Para sa mga naghahanap po kay Karen, hindi na po kayo mabibigaw sa Sabado, nandiyan na po si Karen. So, abangan po ninyo yan. Kaya po ng post nitong Itbulaga TVJ official Twitter or X account. And, yun pa rin po naman yung team guys, no? Sa Red Team, si Mayor Jose Manalo, Ryan Agoncillo, nandiyan na rin pala si Kuya Ryan, kasama na rin po, mapapabilang po siya sa Sabado. Main Mendoza at Tasha Mulak, Raisa May Dizon, Ann Ferrer, and Jean Drilon. So, ano po sila? 7 versus 7. Sa Yellow Team naman na sila Wally Bayola, Paulo Ballesteros, Miles Ocampo, Karen Aistrup, Eunice Janine, Casey Bueno, and Samantha Rascala. Ayan po si Karen sa Yellow Team. Sa Red naman ay si Kuya Ryan na ngayon parehas po ding nagbabalik sa Itbulaga. Speaking of announcement, ito po may announcement po muli ang Itbulaga TVJ para naman sa kanilang bagong segment na dapat nating abangan. Sabi nga nila, bawal daw po itong palampasin. So dito pa lang po ay kutob ko na bawal judgmental itong kanilang ibabalik or ang kanilang segments. Sana nga mga kadarikads. Sabi dito, may bago kayong aabangan sa Itbulaga. Bawal ito. Bawal palampasin. Malapit na. Abangan sa Itbulaga. So kayo ba guys, anong inyong hula patungkol dito? So ito pala yung pinagbitingan ng TVJ para po muling mapalakas or para palakasin palalo ang Itbulaga rather. So bagong segment ka mga kadarikads bilang tugon sa request po ninyong lahat or nating lahat. Malamang ay seryoso tong pinagbitingan po ng TVJ
Para syempre mapaganda pa po lalo ang Itbulaga. Yun naman po ang goal nila araw-araw, ang mapaganda pa ang programa. At of course, mapasaya ang kanila pong mga viewers. And ito naman po ang request natin, di ba? Ang makagawa po ang TVJ ng bagong segment. So yun lang guys ang ating update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.